Siya ay tinatraidor ng kanyang pinakamalalapit na kakampi sa kanyang grupo at pinaratangang huwad, pero makalipas ang 20 taon ay bumalik siya bilang pinakamalakas na tagapatay ng mga bayani. Si Zell ay isa sa 14 na lances ng imperyo at mga bayani na lumalaban at tumatanggol sa bansa. Pero mabilis na naging masalimuot ang lahat ng utusan sila ng emperador na harapin ang isang napakadelikadong armas. Sa misyon na iyon ay 3 sa kanila ang namatay at habang 7 naman ang tumakas sa laban-laban sa pinakamalalakas na kaaway. Si Zell at 3 sa kanyang mga kaibigan ay hindi umatras at buong tapang na lumaban sa halos imposibleng laban at nagtagumpay para sa kanilang bansa. Habang pauwi sila at dumadaan sa masukal na gubat, inaambush sila ng 7 bayani na tumakas noon. Si Zell at ang kanyang 3 pagod na kaibigan ay hindi nagtagal at natalo. Pinatay ng 7 bayani ang mga kasama ni Zell at siya ay tinataga sa mata pero himalang nakaligtas siya. Pagkatapos noon ay kinilala ang 7 bayani bilang ang 7 bayani habang sina Zell at ang kanyang mga kaibigan ay pinaratangang mga traidor at tinawag na 4 na lances ng pagkakanulo. Matapos sabihin ng 7 bayani na sina Zell daw ang mga tumakas sa laban, 20 taon ang lumipas at ang kabisera ng lungsod ay mahigpit na binabantayan ng mga monghe para pigilan ang mga mahihirap na makatawid. Araw-araw ay maraming tao na nagtangkang pumasok ng ilegal ang ibinibitay sa publiko. Sa araw na iyon ay hindi naiiba si Chief Monkraz at binitay ang 4 na magsasaka bago utusan na patayin sila. Maya-maya ay may narinig siyang ingay sa likod at isa sa kanyang mga gwardya ay nakahuli ng isa pang ilegal na dayo na isang batang babae. Si Raz na tila walang pakialam sa kapwa ay agad ring nagutos na patayin ang bata. Pero sa kabutihang palad ay dumating si Zell at sinabi na kapatid niya ang bata at tinangkang ilayo ito, ngunit hindi agad naniwala si Raz at sinabi na pareho silang ipapapatay. Bago pa makagalaw si Zell ay dumating ang isang matangkad na lalaking may asol na buhok at kunwaring kamag-anak nila, humingi ng paumanhin kay Raz at nag-abot ng gintong barya bilang suhol at umaapekto ito at pinayagan silang umalis. Sinabihan ng lalaking asol ang dalawa na hindi basta-basta makakapasok sa loob ng board ng walang maayos na plano, at sinabi rin niya na gumastos siya ng malaki para makipag-ugnayan sa mga smuggler kaya't dapat ay hindi sila gumawa ng gulo. Tinanong niya ang batang babae na si Pei kung bakit nais pa rin itong pumasok at malungkot na sagot ni Pei, wala na siyang babalikan sa kanilang nayon na winasak na at doon ay biglang nakarinig si Zell ng paparating na mga tao. Kaya binuhat niya si Pei at itinapon ito sa ilog sa ibaba para makatakas, sabay sabing ihanda ng lalaking asol ang kanyang sandata. Naguluhan ang lalaki pero maya-maya ay dumating ang 13 gwardya at pinalibutan sila, hiningi pa ng mas malaking halaga ng salapi at napagtanto ni Zell na ang monasteryo ay ginagamit lamang bilang harapan, at ang mga makakapasok lang ay iyong mga nagbibigay ng malaking donasyon. Nang umatake ang isa sa mga gwardya ay walang pag-alinlangan na pinutol ito ni Zell sa isang iglap gamit ang kanyang espada. Nagulat ang lalaking asol dahil hindi niya alam na isa si Zell sa mga dating bayani at habang umaatake pa ang iba pang mga gwardya ay mabilis silang pinaslang ni Zell. Pagkatapos ay itinapon niya ang mga bangkay sa ilog at namangha ang lalaking asol at humingi ng tulong kay Zell. Nagpakilala siyang si Wade at nangakong tutulungan silang makapasok sa loob ng border. Kinagabihan ay sumakay silang 3 sa isang maliit na bangka at nagtungo sa isang nakakahinalang tavern. Habang umiinom si Zell ay dinala siya ni Wade sa isang kwarto upang ipakilala sa pinuno ng mga smuggler na si Althea na isang magandang babae. Sinimulan siyang tanungin ni Althea at sinabi na kinabukasan ang huling pagkakataon para makita ang 7 bayani at makakuha ng kanilang autograph, dahil aalis na ang mga ito upang sugpuin ang isang digmaang sibil at dahil dito, muling nabuhay ang pagnanasa ni Zell na makabawi sa mga malupit na pumatay sa kanyang mga kaibigan. Pero bago pa man siya makapagtanong ay biglang pumasok ang isang lalaki sa kwarto at sinabing nasa tavern ang mga monghe at may mga dalang sandata. Agad na lumabas si Althea habang si Raz at ang pinuno ng mga monghe ay nagsabing may natanggap siyang balita na ang tavern na iyon ay pugad ng mga smuggler. Pinabulaanan ito ni Althea pero dinala ni Raz ang isa sa mga duwendeng tinulungan niyang makapasok na agad siyang itinuro para iligtas ang sarili. Wala rin itong silbi dahil pinaslang din agad ng mga monghe ang duwende sa pamamagitan ng pagbubugbog sa kanyang ulo. Biglang nagkaroon ng malawakang gulo, nagsimula ang mga monghe na umatake sa lahat ng tao. Si Raz naman ay nahuli si Pei at nagbantang gagawin siyang halimbawa at sinubukan ni Wade na lumaban para mailigtas si Pei bago pa ito masaktan ni Raz.
Pero dumating si Zell mula sa itaas ng balcony at pinutol ang mga lubod ng isang malaking bangka na bumagsak sa mga monghe, pinatay ang ilan sa kanila at nailigtas si Pei. Tumayo si Zell at binibilang ang natitirang mga monghe habang pasigaw na sinabi ni Raz na ang pagsusuway sa mga monghe ay katumbas ng pagsusuway sa 7 bayani, ngunit walang pakialam si Zell at sinabi pang bonus pa ito para sa kanya, sabay pinatay ang isa pang monghe sa isang iglap. Mabilis namang tumakas si Raz at ilang sandali lang ay nagsimulang tumunog ang mga sirena sa buong lungsod, senyales na mas humigpit ang seguridad. Sinabi ni Althea na kailangan nilang magtago muna ng ilang araw pero matigas si Zell at sinabi niyang papasok pa rin siya sa kabisera kahit anong mangyari, dahil aalis na bukas ang 7 bayani. Namangha si Althea sa determinasyon niya at sinabi na may isa pang lihim na daanan na hindi alam ng mga monghe at pwede nilang gamitin iyon. Agad silang tumakbo sa madilim na mga lagusan habang pinapatay ang maliliit na goblin na sumasalakay sa kanila. Paglabas nila sa isang bukas na bahagi ng lagusan, sa kanilang gulat ay lumitaw ang isang dambuhalang goblin mula sa dilim at hinaharangan ang kanilang daan. Biglang nagkaroon ng trauma si Althea sa nakita, pero hindi na nagsayang ng oras si Zell at inatake ang halimaw ng harapan. Sa kasamaang palad ay sobrang tigas ng balat ng halimaw at walang epekto ang espada niya at hinawakan ng goblin si Zell at itinapon siya sa pader na walan siya ng malay. Habang nakahandusay si Zell ay halos mawalan na ng pag-asa si Althea at nagsabing mamamatay silang lahat. Pero hindi sumuko si Wid at inihagis niya ang isang metal na singsing sa ulo ng halimaw at bumagsak ito. Nang bumagsak ang halimaw ay agad naghanap si Wid ng daan para makatakas. Pero bumangon muli ang goblin para sa ikalawang yugto ng laban. Muli niyang pinatamaan ang ulo ng halimaw gamit ang singsing at bahagyang napinsala ang matigas na balat nito, pero ngayong pagkakataon ay nahuli ng halimaw ang tali ng singsing at inihagis si Wid sa pader at nawalan din ito ng malay. Naagapan ni Althea na mailigtas si Pei pero wala na silang matakasan at akala ni Wid tapos na ang lahat. Pero bigla niyang napansin ang isang maliwanag na ilaw sa itaas kung saan nakahiga si Zell at ilang saglit pa, tumalon si Zell sa ulo ng halimaw at pinutol ito sa kalahati sa isang matinding hampas ng kanyang espada. Nagulat si Althea sa lakas ni Zell at sinabi naman ni Zell kay Wid na bumangon dahil may dapat pa silang habulin. Bago pa sila makaalis ay biglang naramdaman ni Zell ang panganib at pinatabi ang lahat, isang mahiwagang slash ang biglang naglaho sa katawan ng halimaw. Nabigla si Zell at nakita si Raz sa itaas ng isang bangin at kasama ang isang matangkad na lalaking may hawak na mahiwagang espada. Napagtanto ni Zell na posibleng lumala pa ang sitwasyon kaya inutusan niyang maghintay muna sina Wid at ang iba. Ipinaliwanag naman ni Raz na ang lalaking iyon ay dati ring smuggler, ngayon ay nagtatrabaho na siya para sa kanila at muling kinuha ng matangkad na lalaki ang kanyang espada. Pero napansin ni Zell ang isang diwata na nakatali sa hawakan ng espada at umiiyak sa sakit at iyon pala ang pinagmumulan ng mahiwagang mga atake. Nang iwas-iwas ng lalaki ang espada ay lumipad ang isang mahika sa ere pero matapang itong hinarang at pinutol ni Zell, na ikinagulat ni Raz at ng matangkad na lalaki at bigla namang napaiyak si Zell at sumigaw sa kanila na itigil ang paggamit ng espada, na ikinalito ni Wid at Althea. Napansin din nila na tuwing ginagamit ang mahiwagang atake lalo pang nahihirapan ang diwata. Tumawa si Raz at inutusan ang lalaki na tapusin na si Zell ngunit muling isinuksok ng lalaki ang kanyang espada at sinabing bayad lang siya para pigilan silang makasakay sa barko at huli na sila para habulin ito, kaya tapos na ang kanyang trabaho. Muling nagmakaawa si Raz at nag-alok pa ng mas malaking bayad para tuluyang pabagsakin si Zell. Pumayag ang lalaki at muling kinuha ang kanyang espada at buong lakas na inatake si Zell, na naging dahilan para gumuho ang kuweba. Bumagsak si Zell sa mas mababang bahagi ng kuweba at sugatan pero nagising. Doon niya nakita si Raz na nagsabing alam niyang ang lahi ni Zell ay kumukuha ng lakas sa buwan pero sa bahaging iyon ng kuweba, hindi na niya ito makikita kaya tapos na raw si Zell. Agad lumitaw ang maraming gwardya, armado at pinalibutan si Zell at sunod-sunod silang umatake pero mabilis na nakabawi si Zell at naiilagan ang kanilang mga galaw. Tinataga niya ang isa sa mga gwardya na halos hindi nakasalo sa lakas ng atake. Napahanga si Zell sa kanilang lakas pero nakita ring natakot ang mga gwardya sa kanyang kapangyarihan. Muling ipinautos ni Raz na umatake pero mabilis na nailagan at nilampasan sila ni Zell kaya't napilitang tumakas si Raz. Hinabol siya ni Zell habang naghabulan ang mga gwardya. Bago sila muling makalapit ay itinarak ni Zell ang kanyang espada sa lupa at nagliyab ang paligid ng kulay ubeng apoy,
at natunaw agad ang mga gwardya naging tinunaw na bakal at sinunog na katawan. Halos hindi makapaniwala si Raz at nagtanong kung paano nalaman ni Zell ang tungkol sa patibong na kahit siya mismo ay hindi alam. Kalma namang sagot ni Zell at matagal na raw siyang nakapunta sa lugar na iyon. Tinapon niya si Raz papunta sa susunod na pinto at pumasok sa loob kung saan nakita niya ang isa pang mataas na pari sa tabi ng isang estatwa. Dumiretso si Zell sa estatwa habang sumisigaw ang pari na huwag siyang lalapit dahil kahit ang 7 bayani ay hindi pinapayagang pumunta roon. Doon raw nakahimlay si Erdnak, ang lingkod ng mga bayani na nagsakripisyo ng kanyang buhay upang protektahan ang lungsod sa pamamagitan ng isang mahiwagang bilog. Nagbiro si Zell habang tahimik na kinausap ang estatwa ni Erdnak at sinabing isang dakilang tao ang ngayon ay tinatawag na lamang na lingkod ng mga bayani. Naalala niya ang huling mga sandali bago ang huling ekspedisyon ng 14 na bayani samantalang siya at si Erdnak ay nagtungo sa mga kuweba upang tiyakin na protektado ang lungsod, habang ang iba ay nagtungo sa gubat upang labanan ang mga kalaban. Napaluha si Zell habang kinakausap ang estatwa at ang itinuturing niyang matalik na kaibigan ay siya pa palang pinakanatawan ng tinataga sila ni Zell, at ng 3 niyang kaibigan sa emboscada at sigaw niya ay nais lang kunin ng mga traidor na iyon ang lahat ng papuri at tagumpay para sa kanilang sarili. Ganoon nga ang nangyari at matapos nilang bumalik sila ang pinarangalan at nagkamal ng kayamanan at katanyagan. Matapos mailabas ang lahat ng hinanakit tumayo muli si Zell at kinuha ang kanyang espada upang sirain ang mahiwagang bilog. Sinubukan siyang pigilan ng mataas na pari at pinapautos kay Raz na pigilan siya, pero duwag si Raz kaya naglabas na lamang ng mga patago na palaso ang pari at masyadong mabilis si Zell, nablock niya ang mga palaso at hinati ang mahiwagang bilog sa dalawa na agad nitong sinira. Nanginginig sa takot ang pari habang nagsimulang gumuho ang buong monasteryo. Bumagsak din ang buong pader ng border na pinuprotektahan ng mahika ni Erdnak kaya bumukas ang mga tarangkahan ng lungsod, agad nagkagulo at nagtakbuhan ang mga magsasaka papasok sa lungsod. Nakita pa nila si Raz na gumagapang palabas ng mga guho na buhay pa. Agad lumapit si Raz sa matangkad na lalaking may mahiwagang espada at inalok siya ng kahit anong halaga kapalit ng kanyang proteksyon, pero tumanggi ang lalaki at naglakad palayo at hinayaang lapitan at pagbuntunan ng galit ng mga tao si Raz ang tiwaling pari. Samantala ay dahan-dahan na lumabas si Zell mula sa mga lagusan, habang inaalala ni Zell si Erdnak ng malungkot at nangako siya sa sarili na papatayin niya ang 7 bayani, samantala sa kabilang panig ay pinigilan ni Wid ang mga gwardya ng monasteryo sa pagtakas gamit ang huling barko. Si Zell naman ay nagnakaw ng tila isang uri ng dragon type na Pokemon o kung anuman iyon, at lumipad kasabay ng barko papasok sa lungsod, samantala sa loob ng lungsod ay nanginginig sa takot ang mga mayayaman at mga makapangyarihan sa pagbagsak ng mga pader ng border. Ngunit pinakalma sila ng mga sundalo dahil nariyan pa rin daw ang 7 bayani na magpoprotekta sa kanila. Diretso namang nagtungo si Zell sa mga bayani pero hinayaan niyang lumunin siya ng galit at napahamak siya. Ang mga mamamana ng kaharian na tila tagahanga ng Game of Thrones ay madaling pinabagsak ang kanyang dragon. Hindi inakala ni Zell na mangyayari iyon kaya't nawalan siya ng kontrol habang bumagsak ang kanyang dragon sa lupa, kasunod ng malaking pagbagsak sa harap ng mga tao at mga gwardya ngunit hindi na tinag si Zell at bumangon siya mula sa hukay sa gitna ng pagkagulat ng lahat. Napatingin siya sa pasukan at nakita itong bumubukas at doon ay lumabas si Glenn na isa sa 7 bayani at kasama ang kanyang mga gwardya. Biglang bumalik sa isipan ni Zell ang masaker sa kanyang mga kaibigan, kaya't walang pag-alinlangan ay hinugot niya ang kanyang espada at tinangkang patayin si Glenn. Sa kanyang gulat ay huminto ang espada bago patamaan ang leeg ni Glenn at isa sa mga gwardya ay naghagis ng mahiwagang punyal na nagpaparalisa kay Zell. Nagulat ang lahat pero kahit naipit ng isa sa pinakamalakas na mahika ay naigagalaw pa rin ni Zell ng bahagya ang kanyang mga kamay. Sa kasamaang palad ay masyado siyang nalamangan at mabilis siyang iginapos ng mga gwardya gamit ang mga wire cuff, kaya't hindi na siya makagalaw at halos hindi na makahinga at nahulog ang kanyang espada, at nagsigawan ang mga tao hinihiling kay Glenn na patayin si Zell. Lumapit si Glenn sa nakagapos na si Zell at akala niya tapos na ang kanyang paghihiganti bago pa man ito nagsimula, pero laking gulat niya nang sinabi ni Glenn sa mga tao na isa lang daw itong batang galing sa mga borderlands na marahil ay dumaan sa matinding hirap at doon ay pinapatawad niya si Zell. Tumahimik ang mga tao bago muling nagbunyi para kay Glenn ang tao na may awa, na sobrang banal daw na kayang patawarin kahit ang nagtangkang pumatay sa kanya at dito tuluyang nabigo si Zell.
napagtanto niyang nakamit na ng mga traidor ang lahat ng kanilang gusto at ito ang kayamanan, katanyagan at kapangyarihan sa buong bansa. Tumayo siyang mag-isa sa ulan na mabigat ang puso at naglakad patungo sa kagubatan, biglang bumababa mula sa langit si Dani na sakay ng isang dragon at sinunggaban si Zell, sabay lipad at tinanggap na ni Zell ang kanyang kapalaran at si Dani ay naglabas ng kakaibang espada at muntik nang saksakin si Zell, pero biglang binangga siya ni Wid gamit ang isang airship. Sa malas ay gawa ang airship sa buwing kaya bumagsak din ito agad pero sapat iyon para saglit na mailigtas si Zell. Tumayo si Dani galit na galit at muling nagtangkang saksakin si Zell, pero bago siya makagalaw ay humaharang si Pei sa gitna at pinakiusapan na tigilan si Zell. Inutusan siya ni Dani na lumayo kung gusto niyang mabuhay ngunit nanindigan si Pei at sa gulat ng lahat, tinataga siya ni Dani at muntik na siyang mapatay at habang nakahandusay si Pei, tinawag siya ni Wid ng prinsesa. Hindi ito biro si Dani pala ay prinsesa rin mula sa parehong angkan ni Wid, nakabihis lamang bilang sundalo at sumigaw si Dani kay Wid na lumayo dahil pinatay raw ni Zell ang kanyang kapatid na si Krat, ang pinuno ng kanilang angkan. Nagulat si Wid pero si Dani ay muling sumugod para saksakin si Zell, na nagising sa parang trance at nailigtas si Pei bagamat nasugatan siya sa binti, bago pa makarespond si Dani at hinarap siya ni Zell at itinapat ang kanyang punyal sa leeg nito at binasag ang helmet niya. Nagulat si Dani at halos mapasama ang sarili sa takot at bumagsak siya sa lupa at nawalan naman ng malay si Zell, agad silang dinala ni Wid sa isang maliit na kampo ng mga refugee malapit sa lungsod upang may pagamot si Zell. Ngunit hindi ito pinatawad ni Dani at pinipilit pa rin niyang dapat mamatay si Zell dahil pinatay daw nito ang kanyang kapatid, pinigilan siya ni Wid at sinabing si Krat rin ang kanyang pinuno, at alam niyang hindi gugustuhin ni Krat na pabayaan siyang magpakasubsob sa walang kwentang paghihiganti. Narinig ito ni Zell at tumayo at itinapon ang kanyang espada kay Dani at sinabing patayin na siya, ngunit tinamaan siya ng isang malakas na suntok mula kay Wid, na sinabihang ayusin ang sarili dahil hindi pwedeng sumuko basta-basta sa kanyang misyon. Pagkatapos ay humarap si Wid kay Dani at pinakiusapan siyang kumalma, dahil naniniwala siyang matutulungan sila ni Zell sa paghahanap sa nawawala niyang kapatid na babae na nagtungo sa karatig kaharian upang makipagkasundo para sa kapayapaan. Habang nasa biyahe papunta sa karatig kaharian ay nakidnap ang kapatid ni Dani at sinabi ni Zell na mahina siya at wala siyang magagawa, pero matapos ang maikling payo mula kay Wid at pumayag din siyang tumulong sa paghahanap sa babae, lumipas ang ilang araw pero tila nananatiling malungkot si Zell. Isang araw ay lumapit sa kanya si Pei at masayang sinabi na nakakita siya ng mga tao na kapareho niya ng lahi, kaya balak niyang manatili kasama nila at magtayo ng sariling nayon at bago pa makasagot si Zell, bigla niyang hinawakan ang kanyang espada at naramdaman niya ang isang matinding presensya. Pero pinapakalma siya ni Pei at sinabing mabait ang taong iyon na si Centurion at tinutulungan lang siya. Narinig ni Wid ang usapan at lumabas ng tent at nanlaki ang kanyang mga mata nang makita ang kalbong lalaking iyon dahil isa raw ito sa mga dumukot sa prinsesa ng kanilang angkan. Agad niyang inihagis ang kanyang singsing kay kalbo pero maagap itong nasalo at sinabing hindi siya ganoong klase ng tao. Hindi pa rin kumbinsido si Wid at nagsimula siyang manginsulto sa kalbong ulo at sa kanyang cream puff na ugali, na ikinagalit ni Centurion dali-dali nitong pinigtas ang lubid gamit ang lakas. Nagulat si Wid pero bago pa sila makagalaw ay isang batang lalaki na si Zephy na kapwa lahi ni Pei ay tumakbo patungo kay kalbo, humihingi ng tulong at hinahabol siya ng 4 na lalaki at pinatulog ni Centurion ang mga ito gamit ang mga suntok. Ngunit di nagtagal ay dumating ang mas malaking grupo ng mga tulisan at inutusan si Centurion na isuko ang mga bata. Pinagsabihan sila ni Centurion na lumayas at inilabas ang kanyang punyal na may sagisag ng Hero Landgrave, pinagbantaan niyang siya ay nasa utos ng mga bayani kaya't dapat silang umatras. Ngunit lumapit ang pinuno ng mga tulisan at naglabas din ng mas malaking punyal, sabay sabing nasa lihim din siyang misyon sa utos ng parehong bayani. Unti-unting lumapit ang mga tulisan habang nagdadalawang isip si Centurion kung ano ang dapat gawin. Subalit bago pa man nila mahipo si Pei ay isang mabilis na swing ng espada ni Zell ang pumupunit sa kanila sa kalahati. Nagulat ang mga tulisan at sabay-sabay siyang inatake pero mas mabilis pa si Zell sa ahas at pinagpapapatay niya ang mga ito nang hindi man lang pinapawisan. Nanginig sa takot ang pinuno ng mga tulisan pinakita ang kanyang punyal at nagbantang maghihiganti ang mga bayani. Pero hinati rin iyon ni Zell gamit ang kanyang espada at humandusay ang tulisan sa lupa at humingi ng tulong kay Centurion.
pero tinataga ni Centurion ang kanyang braso at pinilit siyang magsabi ng totoo. Bago pa man sila makagalaw ay biglang lumitaw si Fargo at nagtanong kung anong nangyayari. Agad tumakbo ang tulisan papunta sa kanya at sinabing ginawa lang niya ang inuutos ni Fargo. Pero bago pa ito makapagsalita pa at tinataga agad ni Fargo ang leeg ng tulisan at pinatay ito. Sinabi ni Fargo na ninakaw lamang ang punyal 1 buwan na ang nakaraan at napunta lang ito sa mga tulisan. Lumapit siya kay Zell at sinabing mahusay itong mandirigma at nagpasalamat din si Centurion kay Zell sa pagsasagip. Si Wade naman ay hindi pa rin kumbinsido kaya tinanong si Fargo kung bakit nila kinidnap si Princess Sharon. Sinagot siya ni Fargo na kinakailangan daw iyon upang maiwasan ang digmaan at hindi pa nila maaaring palayain ang prinsesa, pero maaari silang mag-ayos ng pagpupulong. Kinagabihan matapos talunin ang natitirang mga tulisan at palayain ang mga bihag, natulog na ang lahat at sina Wade at Danny ay nagtungo sa manor ni Fargo upang ayusin ang pagpupulong. Sa kanilang gulat ay bigla silang pinalibutan ng mga tulisan ang mga patay na tulisan na pinatay ni Zell. Natanto ni Wade na ito ay mahika mula sa Shadowlands na kayang gawing mga zombie ang mga patay. Nagkaroon ng matinding labanan at parehong nilabanan ni Wade at Danny ang mga zombie. Pero kahit ilang beses nila itong putulin muling bumabangon ang mga ito. Tahimik lamang na nanonood si Fargo mula sa bintana at nagpasya para sa kanya at siguradong patay na sina Wade at Danny, kaya iniwan niya ang manor at nagtungo sa kampo balak niyang tapusin si Zeffy at ubusin ang buong lahi nila. Pumasok si Fargo sa tent nila Zeffy at Pay at nadatnan niya silang natutulog at sa kasamaang palad para sa kanya. Nagising ang mga magulang ni Zeffy at mabilis niyang pinatay ang ina at nang sinubukan siyang labanan ng ama, mabilis niya rin itong napatay. Naiwan si Zeffy na tulog at walang nagbabantay at bago pa niya mapatay ang bata ay sumigaw si Pay mula sa likod, nakita niya ang lahat at pinakiusapan si Fargo na huwag saktan si Zeffy. Samantala ay sina Danny at Wade ay nakulong na ng mga zombie at handang-handa na silang lamunin. Pero naalala bigla ni Danny na siya ang Dragon Rider kaya't tinawag niya ang kanyang dragon. Iniligtas sila muli ng dragon at pagkatapos ay sinunog ni Danny ang mga zombie bago sila lumipad palayo para makaligtas. Pagbalik nila sa kampo ay nadatnan nila si Fargo na binubugbog si Pay. Sa kabila ng ingay ay natutulog pa rin ng mahimbing si Zeffy at tinuwanan ni Fargo ang desperado na pagtatangka ni Pay na iligtas si Zeffy. Gumamit pa siya ng itim na mahika para buhayin muli ang mga patay na magulang ni Zeffy bilang mga halimaw, nang magising si Zeffy at agad din siyang nawalan muli ng malay matapos tamaan. Pagkatapos ay hinarap ni Fargo si Pay at sinubukan na patayin siya pero dumating si Zell sa tamang oras at hinarang ang atake. Tiningnan ni Zell ang nakakatakot na anyo ni Fargo pero inasahan na niya ito at alam niyang si Fargo ay ikalawang kamay ng masamang bayani na si Landgrave. Agad gumamit si Zell ng sariling mahika at lumabas ang mga tentacles na may mga espada at mabilis niyang tinapos ang mga zombie. Pagkatapos ay hinarap niya si Fargo at nagulat si Fargo sa nakita at paano raw nagkaroon ng ganoong kalakas na kapangyarihan si Zell, pero walang inaksayang oras si Zell at pinutol ang mga braso ni Fargo. Dahil sa kaguluhan ay nagising na ang buong kampo at pagkakita nila sa nakakatakot na eksena ni Zell, mga patay na magulang ni Zeffy at si Fargo na duguan at agad nilang inakala na si Zell ang pumatay sa pamilya ni Zeffy at sinaktan si Fargo, nagdala sila ng mga pamalo at bato at sabay-sabay siyang nilusob. Naisip ni Zell kung dapat na ba niyang patayin silang lahat para matapos na pero sa kabutihang palad, dumating ang dragon at iniligtas siya mula sa gulo at kinabukasan ay sinubukan ni Pay na ipaliwanag sa mga pinuno ng kampo na nagkamali sila, pero ayaw pa rin nilang paniwalaan ang sinasabi ng isang batang babae. Samantala ay humingi ng paumanhin si Danny kay Zell sa pagtatangkang patayin siya at nagsabing gusto na rin niyang tumulong sa kanyang misyon. Makalipas ang kaunting oras ay sumakay sila sa likod ng dragon at lumipad diretso papunta sa kastilyo ni Landgrave para harapin ito at kumuha ng impormasyon tungkol kay Sharon. Ngunit tila na alert na ni Landgrave ang kanyang mga bantay at naghanda sila ng isang maliit na hukbo sa paligid ng kastilyo. Pagkakita sa kanila sa gabi sa ilalim ng mga bituin at agad kumilos ang Dragon Brigade para habulin sila, habang naghanda na rin ang mga mamamana upang biruin sila. Hindi pa doon natapos at tinawag pa ng mga bantay ang kanilang pinakamalakas na sandata na isang higanteng makinang pandigma. Nagulat si Wade sa nakita pero si Zell ay napangiti ng may konting lungkot at naalala niya noong siya at si Landgrave ay kabataan pa lamang at sila ang pinagtulungang gumawa ng sandata na ito mula sa simula.
Noon ay nasa bingit ng pagbagsak ang imperyo dahil sa mga kaaway at ang sandata na ito ang huling depensa ng kanilang bansa. Si Landgrave ang punong arkitekto nito habang si Zell ang pinakamalakas na swordsman sa bansa, ang tagapagtanggol ng lugar na iyon. Balik sa kasalukuyan ay sinimulang habulin ng Dragon Brigade ang grupo ni Zell, diretso sa linya ng apoy ng malaking artillery at sunod-sunod ang mga pana na pinaputok sa kanila, naguguluhan si Wid kung bakit hindi lumalaban si Zell. Pero nahihirapan si Zell na lumaban ng todo at dahil halos lahat ng sundalong kaharap niya noon ay mga dati niyang kakampi mga nakasama niyang lumaban noon, pilit siyang naghahanap ng tamang pagkakataon dahil ayaw niyang pumatay ng mga inosenteng sundalo na sumusunod lang sa utos, pero kailangan niyang gumawa ng paraan kung gusto niyang makaligtas. Kinuha niya ang kanyang mahiwagang mga espada at naghanda para sa laban pero sa oras ding iyon, tuluyang nag-charge ang malaking kanyan at pinakawalan ang isang napakalakas na atake diretso sa kanila. Sa gulat ng lahat ay sinalubong mismo ni Zell ang canyon blast at hinahampas ito ng kanyang espada. Akala ng mga gwardya ay patay na si Zell pero biglang lumabas mula sa usok ang dragon ni Dany. Lumilipad palayo at hinabol ito ng Dragon Brigade pero laking gulat nila dahil wala na doon si Zell at ang kanyang grupo. Nagkagulo sa buong kastilyo at naghanap ang lahat ng mga rebelde. Pero kilala ni Zell ang buong kastilyo at kabisado niya ang lahat ng daanan dahil matagal siyang nanirahan doon at mabilis niyang natagpuan ang isang lihim na lagusan. Habang tumatakbo sila sa masisikip na daanan ay bigla silang hinarang ng kalbong centurion, nagtaka ang grupo at tanging mga pinagkakatiwala ang kakampi lang ni Landgrave ang may alam sa daanang iyon. Hinugot ni Zell at ng iba ang kanilang mga espada at sinabing lumayo si Kalbo pero sa kanilang gulat, nagsimulang umiyak ang centurion at nakita raw niya kung gaano kasama si Fargo at nahihiya siyang naglingkod sa kanya ng matagal. Ibinunyag din niyang may masama raw na plano sina Landgrave at Fargo at hindi na raw niya ito masuportahan. Inamin din niyang siya ang dumakip kay Princess Sharon at dinala ito sa isang damba ng lihim at nagalit si Wid at sinasakal si Centurion pero pinakalma siya ni Zell. Nangako si Centurion na dadalhin sila kung saan niya iniwan ang mga babae. Nagbihis silang tatlo bilang mga dalagang bihag at sinamahan sila ni Centurion sa isang serye ng lagusan hanggang sa marating nila ang isang malaking tarangkahan kung saan may mga nakamaskarang lalaki. Pinapapasok sila ng mga ito at sinabing iwanan na lang ang mga babae. Pero ngayon ay nagbago na ang isip ni Centurion, pinasabi niyang papuntahin si Fargo dahil gusto niya itong makausap. Natakot ang mga nakamaskarang lalaki kaya't dali-daling tinawag si Fargo na dumating na may sugatang braso. Nagtaka si Fargo na tila may bumabagabag sa isip ni Centurion at tinatanong niya ito kung ano ang ginagawa nito kasama ang mga babae. Umiiyak si Centurion at nakita raw niya si Fargo mismo ang pumatay sa mga magulang ni Zephy sa kampo. Pero tuso si Fargo at nilito niya si Centurion at sinabing mga kalaban daw ng kaharian ang mga magulang ni Zephy kaya pinatay niya ang mga ito. Agad naniwala si Centurion na tila kulang sa utak at buhok at sinabi kina Zell na maling akala lang daw iyon. Napagtanto ni Fargo na naroon na pala ang mga sumasalakay at bigla niyang sinaksak si Centurion ng 2 beses, bago pa niya tuluyang mapatay si Centurion at sumugod si Zell at hinarang ang atake. Umatras si Fargo habang sinalubong ni Zell ang kanyang pag-atake pero nablock niya ito. Dahil alam ni Fargo na mahina siya ngayon ay sinubukan niyang maisahan si Zell at nag-alok siya ng kasunduan, pero galit na galit si Zell na sinabi niyang papatayin niya si Fargo mismo at ibabalik ang mga dalaga. Tumawa si Fargo na parang baliw at ipinakita niyang halos lahat ng mga dalaga ay ginawang buhay na mga zombie. Lalo pang nagalit si Zell at buong lakas na inatake si Fargo pero nablock pa rin ni Fargo ang atake at lumaban pabalik gamit ang mga tentacles. Naipuwersa si Zell na umatras at habang sumigaw si Wid ay gamitin daw ni Zell ang kanyang mga itim na espada, pero sinabi ni Zell na hindi niya magagamit ang lahat ng kanyang kapangyarihan, hindi niya nakikita ang buwan kaya't dahado siya. Naintindihan ito ni Wid kaya agad siyang tumulong at sinundan din ni Dany at gumalaw sa kabilang panig para likhain ang isang pincer attack. Nakita ito ni Fargo at pinili niyang huwag pansinin sina Wid at Dany, itinoon ang lahat ng kanyang atake kay Zell. Sa kabutihang palad ay nakaiwas muli si Zell sa mga pag-atake pero nakakita si Fargo ng pagkakataon at nabitawan ni Zell ang kanyang espada at doon ay sinaksak siya ni Fargo sa braso. Tatapusin na sana ni Fargo ang laban nang bigla namang inihagis ng Centurion kay Zell ang espesyal na punyal na may sagisag ni Landgrave.
Agad itong nasalo ni Zell at sa gulat ni Fargo ay inundayan siya nito at tinalon ni Zell si Fargo at itinarak ang punyal sa ulo nito. Tuluyang tinapos ang kwento ni Fargo at muling tumayo si Zell at hindi na nagsayang ng salita at inutusan sina Wade at Danny na sumunod sa kanya papunta sa susunod na silid, habang iniwan nilang umiiyak si Centurion sa tabi ng bangkay ni Fargo. Di nagtagal ay nakapasok sila sa pinakaloob na vault kung saan naroon ang dambana. Naabutan nila si Landgrave na nakatayo kasama ang maraming siyentipiko, habang si Princess Sharon ay nakatali sa altar at hinihigop ng kakaibang mga tentacle ang kanyang lakas. Sinimulan ni Zell ang pinakagusto niyang gawin, pinagtataga ang sinumang lumapit sa kanya, habang nanginginig sa takot ang mga siyentipiko at hindi pa rin nag-aalala si Landgrave, inutusan pa rin niya ang mga siyentipiko na ipagpatuloy ang kanilang gawain. Ngunit dumating din sina Wade at Danny sa loob ng silid at agad tumungo kay Sharon, pinatay nila ang natitirang mga siyentipiko at pinalaya si Sharon mula sa altar na halos wala ng buhay ang prinsesa. Nagngingit-ngit si Landgrave at sumigaw siya raw ang bayani na nagligtas sa kaharian at sa lahat sa kanila mula sa imperyong kalaban. Dapat daw ay halikan nila ang kanyang mga paa imbes na lumaban sa kanya, ngunit mas ikinalungkot lang ito ni Zell. Iniisip niya kung nagkaroon nga ba ng panahon na marangal pa si Landgrave. Hindi pa rin nakikilala ni Landgrave si Zell at nagtaka kung bakit siya tinatitigan ng batang ito na may labis na awa, pero bago pa siya makapag-isip at inatake na siya ni Zell ng mabilis na slash. Mas mabilis pala si Landgrave kaysa sa inaakala dahil naiwasan niya ang mga atake gamit ang mga galaw na parang unggoy at bumalik sa lupa. Muling umatake si Zell pero nasasalag ito ni Landgrave gamit ang kanyang espada at itinulak siyang paatras. Tumawa si Landgrave at sinabing hindi sapat ang lakas ni Zell para labanan siya. Mura naman ng mura si Zell dahil hindi niya makita ang buwan. Ngayon ay umatake na si Landgrave at tinangkang tamaan si Zell pero naiilagan niya ito at nablock pa ang isang malakas na sipa. Nagbitaw pa si Landgrave ng mga punyal na naiwasan ni Zell pero tuloy-tuloy ang pagsulong ni Landgrave at pinilit si Zell na umatras. Naisip ni Landgrave na kailangan na niyang gumawa ng maruming taktika at palihim siyang kumuha ng isa pang punyal at nasugatan si Zell sa likod, pero sa gulat niya siya rin ay nasugatan sa proseso at lalong nagalit si Landgrave at nilabanan si Zell ng harapan. Ngayon ay nakalamang si Zell at tinataga niya si Landgrave sa likod at alam niyang kapag galit si Landgrave, diretsong sumusugod ito kaya lalo pa niyang iniinis si Landgrave at naging epektibo ito dahil todo sugod si Landgrave, pero muli siyang pinagtataga ni Zell sa katawan. Nagmistulang madugong labanan at walang tigil ang salpukan ng mga espada, biglang natigilan si Landgrave na tila pamilyar daw ang mga galaw ni Zell at umatras siya at nagtanong kung saan natutunan ni Zell ang mga teknik na iyon. Nang muling tumindig si Zell sa kanyang posisyon at napilitan si Landgrave na maalala na isa siya sa mga bayani na kanilang pinatay noon upang iligtas ang sarili, sinamantala ni Zell ang pagkalito ni Landgrave at gumamit siya ng espesyal na atake at pinagtataga si Landgrave sa buong katawan. Bumagsak si Landgrave at pilit-pinilit ni Zell ang kanyang sarili na tapusin na ang laban. Hindi makapaniwala si Landgrave at paano raw nabuhay si Zell gayong piniraso na nila siya at itinapon sa bangin noon. Hindi sumagot si Zell at inihanda na ang huling atake. Ngunit bago niya may patama ang pinakahuling saksak at biglang lumitaw ang mga babaeng mandirigma na naka-armor at hinarang nila ang atake at pinalibutan si Zell at masyado na siyang pagod para lumaban at tuluyang bumagsak sa lupa. Natuwang-natuwa si Landgrave at tinanong si Zell kung paano siya nanatiling mukhang bata kahit 20 taon na ang lumipas. Napagtanto ni Zell at ginagamit pala ni Landgrave ang mga babaeng demi-human para baliktarin ang kanyang pagtanda. Inutusan ni Landgrave ang mga siyentipiko at nakuha na raw nila ang perpektong katawan para sa kanilang eksperimento. Pinag-utos niya na ilagay kay Zell ang cursed bug na magpapasailalim sa kanya bilang alipin. Pero bago pa man sila makakilos ay biglang nagwala si Zell na naglabasan mula sa kanyang katawan ang mga itim na tentacle at pinatay ang mga siyentipikong nasa paligid. Napagtanto ni Landgrave na may mali kaya't agad niyang inutusan ang mga babaeng mandirigma na patayin si Zell, pero natawa lang si Zell at binugbog ang mga ito na parang isang galit na redneck sa Amerika. Hysterical na nagsisigaw si Landgrave sa mga babaeng mandirigma na patayin ang halimaw, pero mabilis na nilampaso ni Zell ang mga ito at tila pinalayas pabalik sa kusina at nanginig sa takot si Landgrave. Pero bago pa siya makatakas at isang higanteng bato ang bumagsak mula sa kisame at dinurog siya sa ilalim nito. Tawa ng tawa si Zell na parang baliw at habang nagdudulot ng kamatayan at pagkawasak sa lahat ng nasa paligid,
hanggang sina Wid at Danny ay natakot sa kanya pero ang galit ni Zell ay nakatuon lamang kay Landgrave. Isang siyentipiko na tila walang pakiramdam sa sitwasyon ang nagtanong pa kung maaari siyang magsagawa ng eksperimento kay Zell. Ang sagot ni Zell ay hiniwa niya ito sa kalahati. Hindi makapaniwala si Landgrave sa mga nangyayari at gumapang siya sa sahig habang sinabi ni Zell na pareho pa rin siyang kasuklam-suklam kagaya ng dati, kaya't wala siyang awa para dito. Nagmakaawa si Landgrave pero pinutol ni Zell ang kanyang braso at sabay sabing walang kapatawaran para sa kanya. Sinubukan pa ni Landgrave na manipulahin si Zell at pinapaalala niya ang mga panahong magkasama silang lumaban at nagkaisa. Pero hindi siya magaling sa ganitong bagay kaya tuluyang pinatay siya ni Zell na pinagtataga siya hanggang sa maging parang Swiss cheese ang kanyang katawan. Tahimik na nanood sina Wid at Danny habang si Zell ay nakatingin sa bangkay ni Landgrave at sinabing may 6 pa. Pero hindi nagtagal ay nanghina siya at bumagsak sa lupa na walang malay. Dali-daling binuhat ni Danny si Zell at nagulat siya kung gaano na ito kapayat at kahina at nagpanik siya pero pinakalma siya ng kanyang nakatatandang kapatid at mabubuhay raw si Zell. Naglabas lang siya ng sobrang lakas at nawala ng kontrol sa kanyang kapangyarihan pero makakabawi ito sa sapat na pahinga. Ngunit hindi pa tapos ang problema at biglang bumigay ang kuweba at bumabaha ang tubig mula sa kalapit na lawa, papasok sa mga bulwagan. Agad binuhat ni Danny si Zell at tumakbo papalabas at kasunod ni Wid at Sharon sa kanilang paglabas. Nadaanan nila ang Centurion, hindi pa rin makakalimutan ang pagkamatay ni Fargo at tuluyang namatay sa gumuhong lagusan. Sa kabila ng lahat ay nagawang makalabas ni Wid at Danny sa masalimuot na sistema ng kuweba at nahanap nila ang kanilang dragon. Muli silang lumipad palayo at patakas sa mga kabundukan at nakita ng mga bantay ang paglipad ng dragon at nagtaka agad nilang hinanap si Landgrave sa loob ng kastilyo. Kaya nagkaroon ng sapat na oras si Zell at ang kanyang grupo upang makapagtago sa kabundukan. Lumipas ang ilang araw ay hindi pa rin matagpuan ng mga sundalo si Landgrave sa mga guho. Isang pulong ng mga opisyal ang naganap at formal nilang idineklara na patay na si Landgrave at idadaos ang kanyang libing sa lungsod. Nagluksa ang buong lungsod, isang engranding prosesyon ang ginawa para kay Landgrave, at naglabasan ang mga tao upang maghagis ng bulaklak at umiyak para sa kanya at pinanood ni Pei at Althea ang lahat mula sa gilid, hindi pa alam ang pinakahuling nangyari. Nang malaman nilang patay na si Landgrave, napabuntong hininga sila ng ginhawa, sana raw ay buhay pa at ligtas si Zell at ang iba. Laking gulat nila nang makita si Wid at nakabihis monghe at sa isang eskinita ay dinala sila nito sa kanilang pinagtataguan kung saan nagpapagaling si Zell. Ang hideout ay isang kuweba malalim sa kagubatan sa bundok at naroon si Zell, Danny at Sharon na nagpapahinga at agad namang lumapit si Pei kay Zell, umiiyak at nagtanong kung bakit sobrang payat na niya at hindi rin alam mismo ni Zell ang eksaktong nangyari pero nangako siyang babalik siya sa normal. Kinabukasan ay dinala sila ni Zell sa isang sagradong lugar, dito sila lumaban ng kanyang mga kasamang sundalo at bayani. 20 taon na ang nakaraan, bago sila ipinagkanulo at bigla niyang narinig ang tunog ng prosesyon ng libing ni Landgrave na papalapit sa lugar na iyon, nagdulot ito ng matinding galit at dalamhati sa kanya. Para kay Zell ay sagrado ang lugar na iyon at ngayon ay binabastos ito pero pinigilan niya ang sarili at umatras. Habang nangangakong papatayin niya ang 6 pang natitirang bayani na sinabi rin niya sa kanyang mga kasama na dapat na nila siyang iwan, isa na siyang kaaway ng buong kaharian na huhuntingin sa bawat araw ng kanyang buhay. Pero kahit ganoon ay hindi siya titigil hanggat hindi niya natatapos ang kanyang paghihiganti. Nang gabing iyon ay mahirap para sa kanilang lahat ang makatulog at iniisip kung ano ang susunod nilang hakbang, pero sina Althea, Danny at Pei ay nagpasya na manatili kay Zell ano man ang mangyari. Habang si Wid naman ay nagpasyang bumalik upang dalhin si Sharon sa ligtas na lugar at protektahan siya, sa buong kaharian ay nakaalerto ang lahat at ipinatawag ng hari ang natitirang 6 na bayani at inutusan silang maging mapagmatsyag laban sa bayani na killer na pumatay kay Landgrave. Isa sa mga bayani na si Barrister ay labis na nag-aalala at malapit kasi ang kanyang teritoryo sa kay Landgrave at sigurado siyang doon dadaan ang traidor. Agad niyang pinaigting ang seguridad at ipinag-utos ang malawakang paghahanap sa traidor. Pero di tulad ng mga sundalo ni Landgrave, mga walang awa at tulisan ang mga sundalo rito at ginamit nila ang manhunt bilang dahilan upang manloob at manakawan ang mga nayon habang nagpapanggap na hinahanap si Zell. Habang nilolooban nila ang isang nayon na nagpasya si Zell na kumilos at lumakad siya ng hayagan,
Naguluhan ang mga sundalo at akala nila'y isang ordinaryong bata lang ito pero may isa sa kanila ang nakaalala sa puting buhok at peklat sa mata ni Zell. Sabay-sabay siyang inatake ng mga sundalo pero sa isang iglap lang ay pinabagsak silang lahat ni Zell at nagpatuloy sa kanyang paglalakad, habang nilalabanan ni Zell ang mga sundalo sa mga nayon sina Althea at ang mga babae naman ay pinapapunta sa isang tavern, kung saan nagkunwari silang mga performer para makakalap ng impormasyon tungkol sa teritoryong ito. Hindi talaga gusto ni Pei ang pagiging performer pero ang sayaw nila ni Danny ang naging usap-usapan sa buong bayan at gustong mapanood ito ng lahat. Isang gabi habang isang grupo ng mga aktor ang gumaganap ng isang dula tungkol kay Zell at sa umano'y pagtataksil niya kay Landgrave, biglang dumating ang mga sundalo sa tavern. Pinataboy nila ang mga aktor at gusto raw nilang panoorin ang sayaw ng mga babae. Pero bago pa man masaktan ng sundalo ang isa sa mga aktor at agad pumagitna si Danny at hinarang ang atake, sa kasamaang palad ay mas matibay ang espada ng sundalo at nabiyak ang kahoy na baston ni Danny at nawalan siya ng panlaban. Bago pa siya muling atakehin ng sundalo ay biglang lumitaw ang isang lalaki mula sa mga manunood na si Fist at hinablot niya ang sundalo at itinapon ito. Ayon kay Fist ay ginagawa lang ng mga aktor ang kanilang trabaho kaya't nararapat silang igalang. Ngunit hindi pumayag ang mga sundalo at sinubukan nilang atakihin si Fist, pero binasag ni Fist ang kanilang mga braso at binti at pagkatapos nito ay umalis na si Fist sa tavern at sa labas, nakatayo si Zell sa gitna ng mga tao na pagtanto niya na si Fist ay isa sa pinakamalalakas na espada sa buong bansa at kasalukuyang nasa ilalim ng utos ni Glenn. Naisip ni Zell na hindi tamang panahon para sumugod kaya nagtago siya at ilang araw ang lumipas. Isang araw ay 4 na kabalyero ang pumasok sa silid ni Pei upang hanapin ang bayani na killer. Nagulat si Pei na isa sa mga lalaki ay may salamin ay may dalang espiritong hayop na kayang makaamoy ng mga demi-human. Naamoy ng espiritu si Pei na parang aso pero umatras rin at lubhang natakot si Pei, iniisip kung paano niya ipaalam sa iba ang bagong panganib, bigla namang naamoy ng espiritu ang bagong bakas at lumiwanag. Agad umalis ang 4 na kabalyero para sundan ang bagong bakas hindi alam ng lahat. Si Zell pala ang naglalakad sa mga pasilyo nag-iisip ng kanyang susunod na hakbang. Nagkataon ay nagkasalubong sila ng 4 na kabalyero at lalong lumiwanag ang espiritu at ito na ang lalaking hinahanap nila. Nagpakilala ang pinuno ng mga kabalyero, si Elsria at inutusan si Zell na sumuko agad. Samantala sa kabilang bahagi ng imperyo ay bumalik si Fist sa lungsod na kontrolado ni Glenn. Nadatnan niyang nag-e-ensayo si Glenn sa Legendary Swordsman Academy at biglang walang babala ay tumalon si Fist, dumaan sa lahat ng mga gwardya at sinubukan na atakehin si Glenn. Nasalag ni Glenn ang atake at nagulat ang mga gwardya na may nagtangkang umatake sa isang bayani. Sinabi ni Fist na masyado raw mabagal ang mga gwardya pero seryoso si Glenn at dinala si Fist sa kanyang silid para kausapin. Tinanong ni Glenn si Fist kung narinig na niya ang tungkol sa bayani na killer na gumagala sa bansa. Inutusan niya si Fist na hanapin at patayin ang traidor at dalhin ang ulo nito sa kanya at walang pag-alinlangan. Tinanggap ni Fist ang misyon at habang ang ibang matatandang gwardya ay naiinis ay mas bata si Fist pero sa kanya ipinagkatiwala ang mahalagang tungkulin. Pero pinaalalahanan sila ni Rosen na isa sa mga senior knights na huwag personalin ito at matagal nang kilala ni Glenn si Fist, at dati pa niya itong iniwan sa pangangalaga ng kanyang dating guro at sigli ang namumuno sa academy. Ayon sa kanya si Fist ay isa sa pinakamalalakas na swordsman sa bansa sa kasalukuyan. Isa sa iilang tao na nangangarap maging tagapagmana ng titulo ng pinakamalakas na swordsman na minsang hawak ni Zell, samantala sa itaas ng gusali ay pinapanood ni Glenn ang mga kalalakihang nag-e-ensayo kasama si Glee. Tinanong niya ito kung nagagalit pa rin ba ito sa kanya dahil sa pagpatay kay Zell at biglang bumibigat ang boses ni Glee. Hindi raw niya kailanman mapapatawad si Glenn sa ginawa niyang iyon dahil si Zell ang pinakamay talento at pinaka-gifted na batang mandirigmang naturuan niya. Sa edad na 16 si Zell na ang pinakamalakas na swordsman sa buong mundo at araw-araw ay lalo pa siyang lumalakas, higit pa roon ay itinuring na niya si Zell bilang sariling anak at inampon at inalagaan niya ito mula pa noong ulila pa ito. Hindi raw niya matanggap na maaaring nagtaksil si Zell sa bansa dahil sa lahat ng nakilala niya at si Zell ang isa sa pinakamabait at pinakamatuwid. Nalungkot si Glenn at sa wakas at inamin niyang hindi naman talaga kusang nagtaksil si Zell. Alam niya raw na nasa tama ang puso ni Zell pero dahil sa matinding inggit nila sa talento ni Zell,
Pinagtulungan nila itong patayin kasama ng 3 pang bayani at nagulat si Glee sa revelasyong iyon at habang nangingilid ang mga luha. Nagtanong siya kung bakit kailangan pang dungisan ni Glenn ang pangalan ni Zell at tawagin siyang traidor kung wala naman itong kasalanan. Sinabi ni Glenn na dapat ay manahimik na lang si Glee at patuloy na maging tapat sa kaharian, ayon sa kanyang mga sinumpaang tungkulin na kung hindi raw ay mapipilitan siyang patayin din ito. Pinipigilan ni Glee ang kanyang luha at sinabi niyang hindi siya natatakot kay Glenn, pero alam din niyang mas mahalaga ang kanyang tungkulin para sa kapayapaan ng bansa kaysa sa kanyang personal na galit, kaya magpapatuloy siya sa kanyang serbisyo. Samantala sa teritoryo ni Barrister ay hinahabol ng 4 na kabalyero si Zell sa mga bubungan, pilit siyang ipinagtatanggol ang sarili at nilalabanan ang mga atake habang tumatakbo, tinawag siya ni Elsria na duwag at sinigawang harapin sila ng harapan. Pero wala siyang pagpipilian at iniwan niya ang kanyang mga gamit at armas sa kanyang lihim na hideout sa ilalim ng lungsod habang nagtatago. Biglang sumulpot si Danny sa bubungan at may hawak na 2 espada at sinabing umurong ang mga kabalyero. Nagulat si Elsria nang malamang may mga kaalyado si Zell at nagalit si Danny, sinigawan si Elsria. Tinawag itong traidor at sinabing tama lang ang ginawa ni Zell sa pagpatay kay Landgrave at ayon kay Danny, wala raw alam si Elsria naglilingkod ito sa mga pinakabaliw na halimaw sa mundo. Si Zell daw ang tunay na bayani at handa siyang mamatay para rito at pagkasabi niyon ay sumugod si Danny kay Elsria. Nakipaglaban gamit ang kanyang mga espada pero agad naglabas ng mga kadena ang mga kasamahan ni Elsria at inihagis iyon kay Danny. Sa kabutihang palad ay nasalag ni Zell ang mga kadena at habang nagpatuloy ang matinding sagupaan nina Danny at Elsria, si Zell naman ay patuloy na inaatake ng mga kasamahan ni Elsria at nauwi ito sa isang matinding laban. Nagpakamatay si Zell na ipinagtatanggol ang sarili gamit lamang ang kanyang maliit na mga patalim, habang si Danny ay pilit sinusundan ang bilis ni Elsria. Sa kasamaang palad ay kulang sila sa bilang isa sa mga kasamahan ni Elsria. Isang nerd ang gumamit ng apoy na mahika at pinasabog si Danny pero matibay si Danny dahil muli siyang bumangon para lumaban. Sinigawan siya ni Zell at umurong na raw ito at hindi sila dapat lumaban doon dahil sa pabigla-biglang estilo ng pakikipaglaban ni Danny. Nahihirapan si Zell na mag-concentrate sa mga kalaban, palaging nadidistract siya. Sinamantala ito ng mga kalaban at isa sa kanila ay nagtapon ng patalim kay Danny at tinamaan siya sa likod. Bumagsak si Danny sa lupa at nasasaktan pero sa kabutihang palad, nasalo ni Zell si Danny at tumalon pababa ng gusali papunta sa bangkang naghihintay sa ibaba. Agad nagsagwan si Althea at sa kung anong paraan ay nagawa nilang takasan ang 4 na kabalyero at makabalik sa kanilang hideout. Agad tinutukan ni na Althea at Pay ang paggagamot kay Danny na nagkaroon ng lagnat dahil sa kanyang mga sugat. Galit na sinabi ni Zell na hindi siya maaaring lumaban kasama ang isang mandirigmang ganoon ka-immature. Dagdag pa niya kay Althea na kailangan niyang umalis sa lugar na iyon dahil ang nerd ay may espiritu na madaling makakahanap sa kanya. Kaya nang gabing iyon ay dumaan si Zell sa mga lagusan sa ilalim ng lupa at kinuha ang kanyang mga kagamitan at lumabas habang nag-iisip kung maayos lang sana ang lahat. Nagtuturo na lang sana siya ng mga bagong swordsman kasama ang kanyang guro na si Glee at si Danny sana ay magiging isang mahusay na swordsman dahil sa likas ang kanyang talento. Naputol ang kanyang mga iniisip nang biglang abangan siya ng 4 na kabalyero sa paglabas. Pinalibutan siya ng mga ito at nagsimula ang laban, sabay-sabay siyang inatake mula sa lahat ng direksyon, hindi siya binigyan ng pagkakataong huminga. Pero mabilis pa rin si Zell at nakita niya ang mga puwang sa kanilang depensa at nagawa pang sugatan ang baluti ni Elsria. Napaisip ang isa sa mga kabalyero kung kaya ba nilang talunin si Zell pero sinabi ng isa na panalo na sila at nakalikha na raw ng barrier ang nerd, isang hadlang na magpapabagal at magpapahina kay Zell hanggang sa makatulog ito. Agad naramdaman ni Zell ang epekto at bumagsak siya sa sahig at pagod at nalilito kung ano ang nangyayari sa kanyang katawan. Dahan-daang lumapit si Elsria at sinabing hindi raw niya mararamdaman ang sakit pag pinugutan siya ng ulo. Itinaas niya ang espada at pababa na ito. Pero laking gulat niya na may lakas pa si Zell para mahadlangan ang atake gamit ang kanyang mga braso. Biglang bumagsak ang barrier at muling nabalik ang lakas ni Zell at agad niyang nailagan ang susunod na atake at umatras. Lumingon siya at nakita si Danny at sugatan pero nakatayo at hawak ang punit na bahagi ng isang talisman na siyang bumasag sa barrier. Sumali agad si Danny sa labanan at inatake siya ng isa sa mga kabalyero pero nasalag niya ito at buong tapang na pumwesto sa tabi ni Zell.
Muling nagpatuloy ang laban at inatake muli ni Elsria si Zell na patuloy na nag-iwas at nagsasanggalang, pero alam niyang hindi pa siya ganap na nakabawi at lumingon siya kay Danny. Nag-aalala na baka kailanganin siya nito pero sa kanyang gulat tila natuto na si Danny sa kanyang mga pagkakamali. Mas maingat at disiplinado na ngayon ang kanyang paglalaban at nagregroup sila at mukhang ayos na ang lahat, pero biglang sumabog ang mga pader sa likuran nila at matindi ang tama ni Danny. Parehong nagulat si Zell at ang apat na kabalyero mula sa langit ay bumagsak ang mga nagliliyab na pana habang nagtatakbuhan ang mga tao. Agad na pagtanto ni Elsria si Barrister ang may kagagawan at dahil sa matinding kabaliwan, pinasya nitong sunugin ang buong lungsod para lang mahuli ang sinasabing mamamatay tao. Sa kabutihang palad ang kaguluhan na ito ay nagbigay ng pagkakataon kay Zell upang makatakas at agad niyang binuhat si Danny at tumakas kasama siya sa ligtas na lugar. Ibinaba niya si Danny sa sahig at sinuri ang kalagayan nito. Lubha itong malubha at ilang buto ang nabali at halos wala na itong buhay. Luhang tumingin si Danny kay Zell at mahina niyang tinanong kung naging maayos ba ang ginawa niya at hinawakan agad ni Zell ang kanyang kamay. Sinabi niyang magpahinga ito at mahusay ang ginawa niya at labis siyang ipinagmamalaki. Medyo napayapa si Danny sa narinig pero malala ang kanyang mga sugat at unti-unti na siyang nahihirapang manatiling buhay. Sumigaw si Zell at inuutusan si Danny na kontrolin ang paghinga at ipaglaban ang kanyang buhay. Dahan-dahan na nanlambot ang katawan ni Danny at unti-unting nauubos ang lakas ng kanyang katawan, napagtanto ni Zell na halos patay na siya nang tuluyan na itong tumigil sa paghinga at hindi na tumutugon, bilang huling pagsubok ay hinugot ni Zell ang kanyang espada na dinilaan ito at nagpatulo ng dugo sa kanyang bibig. Agad niyang hinalikan si Danny sa lips at inililipat ang bahagi ng kanyang lakas sa kanya, pero mukhang may bahid din ng excuse para makahalik siya, habang ginagawa ito ay nagsimulang mamuo ang mga luha sa mata ni Zell. Tahimik siyang nagdasal na sana gumana ang kanyang teknik at sa kanyang gulat ay nagsimulang mangisay si Danny sa sahig ibig sabihin, buhay pa siya at sinabihan niya ito na tanggapin ang kanyang dugo at huwag labanan ito. Samantala ay tuluyan ng gumuho ang ilang kabahayan dahil sa mga putok mula sa artilleria. Nakalikha ang hukbo ni Barrister ng napakalaking butas sa mga pader ng lungsod at mas malaki pa sa sugat sa puso ni Zell. Pumasok na parang mga elepante ang mga sundalo at nagsimulang maninira at manloob ng anumang tindahan na madadaanan nila. Sa kabutihang palad ay dumating si Elsria sa tamang oras at inutusan niya ang isa sa mga kapitan na itigil ang kabaliwan. Wala silang karapatang wasakin ang lungsod. Natakot ang kapitan dahil anak si Elsria ng isang makapangyarihang maharlika. Pero may isa pang komandante na sumabat at iginiit niyang may karapatan silang sirain ang buong lungsod, dahil tinatago raw ng mga tao rito at ng pinuno ng lungsod ang mga mamamatay tao na gustong patayin si Lord Barrister. Hinamon ni Elsria na magpakita sila ng ebidensya pero tulad ng tatay niya ay sumigaw ang komandante na hindi niya kailangan ng ebidensya sa kanyang mga walang kwentang paratang, nangako pa siyang wawasakin niya ang buong lungsod at bibitayin ang pinuno sa oras na mahuli nila ito. Nagulat si Elsria at iniisip kung bakit pumili ang isang bayani ng isang ganoong kabangis at kasama na komandante, pero nagtawanan lamang ang komandante at inutusan sina Elsria at ang kanyang grupo na manood na lang at huwag makialam na kung hindi ay wawasakin din sila. Pagkatapos ay inutusan ng komandante ang kanyang mga sundalo na sumugod sa mansyon ng pinuno ng lungsod at wasakin ito bato sa bato. Agad tumalima ang mga sundalo at nagsimulang lumapit habang si Elsria ay sumisigaw sa kanyang mga kasamahan na kailangan nilang magplano upang malutas ang problemang ito. Habang nagaganap ang kaguluhan at nakaupo pa rin si Zell sa tabi ni Danny, nagbabaka sakali na magising ito at sa kanyang gulat ay biglang umubo si Danny at dumidilat at nagpapasalamat kay Zell sa pagsasagip sa kanyang buhay. Naramdaman ni Zell ang matinding ginhawa, sinabi niyang hintayin nito ang pag-angat ng buwan, dahil iyon ang magbibigay sa kanya ng lakas na kailangan niya at kapag nakabawi na siya, susunod siya kay Zell dahil baka kailanganin niya ng backup sa darating na laban. Samantala ay patuloy ang paninira ng mga sundalo sa lungsod at sinunog nila ang mga gusali habang nagtatakbuhan ang mga bata at mga ina. Nagtataka kung bakit ang isang bayani na dapat sana'y tagapagsagip nila ang gustong pumatay sa kanila. Lalong lumalala ang kaguluhan at sa loob ng lungsod ay muntik nang magkasagupa sa civil war ang dalawang grupo ng mga bayaran na sundalo habang pinaplano kung paano haharapin ang hukbo. Si Elsria ay lubos na nalulungkot at naalala ang sinabi sa kanya ni Danny ang mga bayani na kanyang pinagtatanggol ay mga tunay na halimaw.
Habang pinapanood ng komandante at kapitan ang pagwasak ng lungsod mula sa itaas, hindi pa rin kontento ang komandante at inutusan pa niya ang mga tropa na magsagawa ng house-to-house search at parusahan ang sino mang nagpapatuloy sa rebelde. Hindi makapaniwala si Elsria at nagsimula ng pumatay ng mga inosenteng lalaki at babae ang mga sundalo sa buong lungsod. Sinubukan niyang iligtas ang isang bata at ang kanyang ina pero pinigilan si Elsria ng kanyang mga kasamahan. Sinasabi nilang wala na siyang magagawa sa sitwasyon. Tumulo ang mga luha sa kanyang mga pisngi habang nagpupumiglas siyang makawala upang mailigtas ang buhay ng batang iyon. Sa kanyang gulat ay dumating si Zell sa huling sandali, isang mabilis na hiwa lamang at nalaglag ang ulo ng sundalo. Napasigaw sa takot ang isa pang sundalo at napaupo sa lupa at ipinahayag ni Zell sa lahat siya ang hero killer na matagal na nilang hinahanap. Humingi ng saklolo ang sundalo at di nagtagal, dumating ang isang buong hukbo ng mga sundalo kasama ang kanilang pinuno upang kalabanan si Zell. Nakatapat sila kay Zell pero halatang takot silang lahat na lumaban, bagay na ikinagalit ng kanilang pinuno at kinutya pa sila ni Zell at takot silang harapin siya pero kanina lamang ay pinapatay nila ang mga inosenteng tao na hindi man lang lumalaban. Sa wakas ay nagkalakas ng loob ang ilang sundalo at sabay-sabay siyang inatake. Pero walang kahirap-hirap na pinagsasaksak ni Zell ang mga ito bago lumipat sa susunod na grupo ng mga sundalo na tila naghiwa lang siya ng cake. Sinubukan ng iba pang sundalo na gamitin ang kanilang mga sibat bilang kalamangan, pero sobrang bilis ni Zell at agad niyang nilapitan sila at winasak rin at sumigaw ang pinuno ng hukbo sa mga mamamana na putukan si Zell ng mga pana. Pero naihilagan ni Zell ang mga pana at pinatay ang mga mamamana bago tuluyang humarap sa mismong pinuno ng hukbo. Pinatay niya ito nang walang kahirap-hirap at sumigaw sa mga sibilyan na tumakas na agad. Samantala ay nagawa ni Altia na pigilan ang nagbabantang civil war sa pagitan ng dalawang grupo ng mga bayaran na sundalo at kilala niya ang dalawang lider at siya rin ang tumulong upang maipasok sila sa loob ng lungsod. Napagkaisa niya ang mga ito at kasama ng mga armadong sibilyan ay nagpasya silang lumaban pabalik sa hukbo ng bayani. Sa harapan ng labanan ay kampante pa ang kapitan at iniisip niyang si Zell lang naman ang kalaban at imposibleng makatagal itong mag-isa laban sa isang malaking hukbo, pero agad siyang kinabahan nang marinig niyang ang mga sibilyan ay nagsisimula ng magsagawa ng counterattack. Pinamunuan ni Altia ang dalawang grupo ng mga bayaran na sundalo na unti-unting binasag ang hanay ng mga kaaway, habang ginamit ng mga sibilyan ang mga kalasag upang protektahan ang kanilang mga sarili mula sa mga pana. Napansin ni Elsria at ng kanyang grupo na si Zell lamang halos ang bumaligtad ng takbo ng labanan, halos nabasag na ang espiritu ng mga kalaban pero nakita rin nilang napapagod na si Zell. Nagdesisyon si Altia at sasama sila kay Zell at ipagtatanggol ang mga inosenteng sibilyan mula sa mga sundalo, ngunit bago pa sila makakilos ay biglang nagsisigawan ang mga kalaban at isang napakalakas na babae raw ang pumapatay sa kanila mula sa likod. Iyon pala ay si Danny at ngayon ay may puting buhok at may bahagyang mga balahibo sa kanyang katawan, mabilis niyang pinabagsak ang mga kalaban sa kanyang harapan at muling nakasama si Zell at natuwa si Zell na makita siyang malakas at muli nang nakakalaban. Tinanong ni Zell si Danny kung gusto nitong lumaban sa kanyang tabi at buong sigla namang pumayag si Danny. Muling sumiklab ang labanan pero wala nang panama ang mga kalaban sa pinagsanib na puwersa ni Zell at Danny, mabilis nilang pinuksa ang buong hukbo. Nabasag na ang moral ng mga sundalo at nagtakbuhan na sila ngunit nasagupa sila ni Elsria at ng kanyang grupo, na nagsimulang tirisin ang mga sundalo isa-isa at nagpatuloy sina Zell at Danny sa pagpatay sa lahat ng humaharang sa kanilang daraanan. Sa wakas ay napilitan na ring tumakbo ang mismong komandante pero bago tuluyang tumakas ang komandante, inutusan niya ang kapitan na huwag bibitiw at pangakuan itong magdadala siya ng mga karagdagang tropa. Subalit nang makita ng mga sundalo ang kanilang komandante na tumatakbo, tuluyan na silang nawalan ng pag-asa at nagtakbuhan na silang lahat at habang hinahabol sila ng mga mamamayan ng lungsod kasabay pa nito, dumating ang isang grupo ng mga Dragon Riders upang magbagsak ng apoy at isang unit ng mga elepante ang pumasok sa lungsod. Akala ng kapitan tapos na ang laban pero tila nababaliw na si Bar Rystar at sinira pa niya mismo ang sarili niyang unit ng mga elepante nang walang dahilan. Napagtanto ng kapitan na baliw na ang kanyang bayani kaya't tumakas siya para iligtas ang kanyang buhay ngunit sa isa sa mga eskinita, hinarang siya ni Elsria at ng kanyang grupo. Hiniling nilang isiwalat ng kapitan ang lahat ng nalalaman niya tungkol kay Bar Rystar, subalit nagtangkang tumakas ang kapitan pero agad siyang ginapos ng grupo ni Elsria at samantala sa gitna ng labanan,
unti-unting nawawalan na ng pag-asa ang leader ng mga bayaran na sundalo at nakita niyang paliparin ng mga Dragon Squad ang lungsod. Mabuti na lamang, isang piraso ng guho na muntik na siyang madaganan ay pinaghati ni Zell gamit ang kanyang espada. Sinabihan niya ang leader ng mga bayaran na sundalo na bumangon at lumaban muli. Napagtanto ni Zell na kailangang tapusin agad ang Dragon Squad kaya't sinabi niya kay Danny na sumunod sa kanya habang tumatalon siya mula sa isang biga patungo sa isa pa, hanggang sa makalipad siya sa ilalim ng liwanag ng buwan. Biglang lumitaw mula sa kanyang katawan ang mga mahiwagang espada at mabilis niyang pinabagsak ang ilang Dragon Riders sa isang iglap. Nagulat ang lahat sa nasaksihan at napuno ng takot ang mga Dragon Riders, ni hindi na nila alam kung anong klaseng halimaw ang kanilang kaharap. Sumali rin si Danny sa aksyon at nakuha niya ang isa sa mga dragon at pinatay ang sinumang nagtatangkang humaharang sa kanya. Sinubukan siyang atakehin ng ilang mages pero naisalag ni Zell ang kanilang mahika at pinabalik ito sa kanila agad namatay ang mage. Tumalon pababa si Zell sa isa sa mga clock tower at habang ang mga mamamayan ng lungsod ay humanga sa kanya, napagtanto nilang si Zell ang tunay na bayani na nagpoprotekta sa kanila mula sa mga halimaw. Inutusan ng komandante ang Dragon Squad na itoon ang lahat ng kanilang atake kay Zell pero bago pa sila makapagpakawalan ng atake, nagsimulang pabagsakin ng mga bayaran na sundalo ang mga dragon gamit ang malalaking crossbow na parang hiniram mula sa Game of Thrones. Epektibo ang mga crossbow at maraming dragon ang napabagsak at nakuha ng mga bayaran na sundalo ang malaking kalamangan. Itinaas ng leader ng mga bayaran na sundalo si Zell bilang kanilang bayani at noong una, nagulat ang mga mamamayan pero agad silang sumabay sa sigawan at pinagpupugayan si Zell bilang kanilang tagapagligtas. Pero si Zell ay walang pakialam sa papuri at nakatoon pa rin siya sa labanan at mabilis niyang tinapos ang natitirang Dragon Squad, at sumakay sa dragon na sinasakyan ni Danny at muling napagtanto ng komandante na wala siyang laban kay Zell nagpasya siyang tumakas muli. Bago tumakas ay inutusan niya pa rin ang kanyang mga tauhan na ipagpatuloy ang pakikipaglaban, habang siya raw ay kukuha pa ng karagdagang tropa at hindi ito nagustuhan ng mga sundalo, agad silang nawalan ng loob at isa-isang bumigay habang pinupuksa sila ni Zell isa-isa. Napagtanto ng komandante na iisa na lang ang paraan upang manalo at ito ang kontrolin ang isa sa mga warship na ginawa ni Glenn na nakatago sa lungsod. Inisip niyang mapupuno siya ng gantimpala ni Bar Rystar kung maipanalo niya ang laban. Pero bago pa siya makarating sa lokasyon ng barko at nakita niyang biglang lumutang ito sa himpapawid na kasabit pa ang kapitan sa isang lubad, napagtanto ng komandante at nahuli na ng grupo ni Elsria ang kapitan at marahil na ilahad na nito ang lahat ng lihim. Samantala ay wala pa ring kamalay-malay si Bar Rystar sa nangyayari. Iniisip niyang isa sa kanyang mga tao ang nakasakop sa flagship ni Glenn at parating na ito sa kanya. Naisip niyang pwede na niyang burahin ang buong lungsod gamit ang barkong iyon at ngayon, abo na lang ang natitira. Wala nang takot si Bar Rystar na masira ang barko. Naalala niya kung paano tinanggihan ang kanyang hiling na magkaroon ng sariling battleship. Kahit walang naging problema kay Glenn na magkaroon ng sarili nito at lubhang naapektuhan si Bar Rystar at nagsimulang kamuhian si Glenn dahil palaging ipinaparamdam nito na hindi sila magkapantay, kahit pareho naman silang mga bayani. Naalala niya ang isang gabi sa gubat at habang nagkakatipon ang 7 bayani sa paligid ng isang apoy, nagtatanong kung paano nakaligtas ang 4 na bayani mula sa isang halos imposibleng labanan. Sinabi ni Glenn na si Zell ay isang tao na maraming beses nang humarap sa ganitong klaseng pagsubok at palaging lumalabas na panalo, laging may ngiti pa sa mukha. Bigla silang napaisip ano raw ang gagawin nila kung muling magwagi si Zell sa imposibleng laban na ito. Ayon kay Langra ay mabuting kaibigan daw si Zell at malamang ay hindi niya ipagsasabi sa hari na nagtago lamang ang natitirang mga bayani sa gubat. Pero hindi sigurado si Glenn, kailangan daw nilang maging handa kung sakaling makalabas nga si Zell. Habang pinagdadaanan ito ni Bar Rystar sa kanyang isipan ay abala si Zell sa pagputol sa kanyang mga tauhan at kaliwat kanan, habang mabilis na tinutumbok ang lumulutang na kastilyo. Sinubukan siyang pigilan ng mga Mage Riders gamit ang mahika pero naiilagan lahat iyon ni Danny, at tinataga naman ni Zell ang mga ito gamit ang kanyang mga mahiwagang espada. Sa wakas ay napansin ni Bar Rystar si Zell na diretsyong lumilipad papunta sa kanya at nagpasya siyang pabagsakin ito gamit ang kanyang mega cannon, pero sa kabutihang palad para kay Zell ay kasing layo ng tama ni Bar Rystar ang sa kanya kapag lasing at sumusubok humihi sa inidoro.
Napansin ni Elsria na tuluyan ng nasisiraan ng bait si Bar Rystar kaya't inutusan niya ang kanyang grupo na i-armas ang battleship. Plano nilang wasakin ang kastilyo ni Bar Rystar mula sa himpapawid at humingi siya ng paumanhin sa kanyang mga kasamahan dahil sa utos niyang ito, magkakaroon sila ng malaking kasalanan sa bansa at isang mabigat na krimen ang umatake sa isang bayani. Pero sinabi ng kanyang mga tauhan na kahit ano pa man ang mangyari, susuportahan nila siya at siya lamang daw talaga ang mahaharap sa parusa dahil kilala siyang maharlika. Ngumiti si Elsria at alam niyang makakasira ito sa posisyon ng kanyang ama, pero pinalaki raw siya ng kanyang ama upang labanan ang kawalang katarungan at iyon mismo ang ginagawa niya, inutusan niyang ihanda na ang kanyan. Nang maging handa na ang lahat at nagbigay siya ng utos na pasabugan, biglang lumitaw ang isang higanteng espada mula sa battleship at nagbitaw ng matinding kidlat na pumatay sa lahat ng madaanan nito at lubhang napinsala ang lumulutang na kastilyo. Nagulat si Bar Rystar nang makita niyang mismong ang battleship ang nagpapaputok sa kanya, akala niya ay kontrolado pa niya ito, labis siyang nayanig at nagsimulang umiyak at nagutos ng isang kontra-atake. Nagpakawala ang artillery ng kastilyo ng isang malakas na kidlat bilang bawi, pero mas mabilis ang battleship at nakaiwas ito ng ilang pulgada lamang. Habang nangyayari ito ay nagkaproblema si Danny at hirap siyang umiwas sa linya ng atake at nag-aalala na baka tamaan sila sa susunod, pero sinabihan siya ni Zell na manatiling malapit sa mga pader at dumiretso pataas sa mga tore. Sinunod ni Danny ang kanyang mga utos at ligtas silang nakarating sa mataas na tore kung saan nagtatago si Bar Rystar. Nagulat ang pangit na bayani nang makita si Zell sa labas mismo ng kanyang bintana. Sinabi ni Zell kay Danny na umalis muna pansamantala at bumalik na lang sa kanya mamaya at wala nang sinayang na sandali si Zell at tumalon mula sa dragon at gamit ang kanyang mga espada, binasag ang bintana at pumasok sa kuta ni Bar Rystar. Ngunit nagawa ni Bar Rystar na makatakas mula sa lugar na iyon at nagsimulang tumakbo paakyat sa hagdan, naghahanap ng mapagtataguan at habang inaalala kung paano palaging tinutulungan siya noon ni Zell, pero sa huli ay pinatay pa rin niya ito ng walang awa. Samantala ay walang kamalay-malay si Elsria na nasa loob pa rin ng lumulutang na kuta si Zell at inutusan niyang muling papuputukan ang kastilyo, dahilan para muling yumanig ito at sumilip si Zell sa bintana at napansin na ang lahat ng mga nasa kastilyo ay naglalabasan at sumasakay sa mga safety pod. Agad siyang tumakbo, determinado na hindi niya hahayaang makatakas si Bar Rystar. Samantala ay nagsisiksikan ang mga sundalo para makapasok sa huling safety pod, pagdating ni Bar Rystar at inutusan niya silang magbigay daan pero tinadyakan lang siya ng mga sundalo sa sahig at kahit nakita nilang siya ang bayani mismo, wala na silang pakialam at agad nag-evacuate at iniwan siyang nag-iisa. Muling nagpaputok si Elsria ng isang malakas na beam sa kastilyo na halos wasakin nito ang buong estruktura. Nang hamupa ang alikabok ay nakita ni Bar Rystar si Zell na nakatayo sa harap niya. Biglang nag-flashback ang buong buhay ni Bar Rystar at naalala niyang negosyante ang kanilang pamilya, pero wala siyang talento sa negosyo, medyo malakas siya sa katawan kaya't sinabi ng kanyang ama na maging sundalo na lamang siya. Naalala rin niya ang isang labanan kung saan akala niya'y mamamatay na siya sa kamay ng isang orc ngunit sinagip siya ni Zell noon. Walang pag-alinlangan at nagsimulang umiyak si Bar Rystar na pagtanto niyang ang parehong bayani na minsang nagligtas sa kanya ang siya ngayong tinaksilan niya, 20 taon na ang nakalipas. Nagulat din si Zell na nakilala pa siya ni Bar Rystar pero sa puntong ito, nagdideliryo na si Bar Rystar at umiiyak at nagsasalita ng mga walang kwentang salita at napagtanto ni Zell na tuluyan nang nabaliw si Bar Rystar. Kaya't pinutol niya ang pagdurusa nito sa isang mabilis na taga at pinaslang ang isa na namang dakilang bayani ng imperyo. Nakatayo si Zell at nag-iisip kung ano ang susunod niyang hakbang nang biglang dumating ang isang malaking barko sa tapat ng gumuhong kastilyo. Isa sa mga general ng imperyo na kilala si Zell noon pa ang bumaba at sinabing itigil na ni Zell ang kabaliwan na ito. Ngunit biglang nakita ng general ang bangkay ni Bar Rystar na nakahandusay sa isang lawa ng dugo at nagulat siyang nalaman na 2 bayani na ang napatay ni Zell. Malungkot na sinabi ni Zell na may 5 pa siyang kailangang tapusin nang biglang lumabas mula sa barko si Feast. Lumapit ito kay Zell na walang takot at sinabi niyang wala siyang pakialam kay Bar Rystar at sa totoo lang, mas mabuti pa raw dahil mas mataas na ngayon ang patong sa ulo ni Zell. Agad nakilala ni Zell si Feast at siya ang lalaking nakita niya sa lungsod. Ang tumulong kay Pei laban sa mga bastos na kalalakihan ay nagpakilala si Feast bilang isang hamak na kabalyero sa ilalim ng utos ng bayani na si Glenn at hinamon niya si Zell sa isang duelo.
Agad humugot ng espada si Feast at naghanda sa isang posisyon na pamilyar kay Zell at nagulat siya, bago pa siya makagalaw at umatake na si Feast ng buong lakas pero kahit pagod, sapat pa rin ang lakas ni Zell upang salagin at ilihis ang lahat ng mga atake at nang makakuha ng pagkakataon ay lumaban na rin siya. Nagtagisan ng mga espada at napansin ni Feast na mukhang minamaliit niya si Zell, unti-unting nakalamang si Zell at napuwersang magbigay todo si Feast at habang nagpapatuloy ang kanilang matinding labanan, lalong humanga si Feast kay Zell habang naisip naman ni Zell at pareho sila marahil ng naging guro kaya't ganito kahusay si Feast. Nagpasya si Feast na seryosohin ang laban at umatake siya mula sa itaas ng buong lakas pero muling nasalag ito ni Zell at naitulak siya pabalik. Natuwa si Feast at pinuri niya ang lakas at tibay ni Zell at hinamon siyang ilabas ang tunay niyang lakas, ang mga mahiwagang espada mula sa kanyang itim na Blackwing technique. Bago pa makasagot si Zell ay dumating si Danny at nagtangkang tumulong, pero pinilit niyang manatili sa distansya dahil maaaring gumuho anumang oras ang kastilyo at patuloy na tinuyan ni Feast si Zell. Sinabi niyang alam niya ang tungkol sa Blackwing technique, at gusto niyang makipaglaban kay Zell ng buong lakas. Dagdag pa niya sa ngayon isa lamang siyang slave na nakaabot sa mataas na posisyon sa ilalim ng bayani, pero kahit ganoon ay isa pa rin siyang alipin at kapag naipakita niya sa harap ng hari ang ulo ng kilalang hero killer, tatanggap siya ng napakalaking gantimpala sapat upang makamit ang kanyang kalayaan. Pagkatapos marahil ay magiging guro siya ng espada at dahil dito, nagpas siyang bilasan ni Feast ang kanyang galaw. Gusto niyang mapilitang gamitin ni Zell ang Blackwing technique, pero nanatiling kalmado si Zell at maingat na sinalag ang bawat atake ng may ganap na katumpakan, kaya napagtanto ni Feast na baka nalampasan pa ni Zell ang kanilang Master Glee pagdating sa likas na galing sa espada. Pinanood ng general ang eksena na may takot at alam niyang trahedya ang nagaganap sa kanyang harapan. Ang tinuturing na pinakamalakas na espada sa kaharian ay nakikipaglaban ngayon sa isang batang talento na nakatakdang magmana ng parehong titulo. Sa halip na matuto sa isa't isa ay sinusubukan nilang wasakin ang isa't isa. Sumigaw si Feast kay Zell at pinipilit siyang sabihin kung saan niya natutunan ang kanyang galing sa espada. Pero nanatiling tahimik si Zell kaya't napilitan si Feast na muling umatake at umatras si Zell na pagtanto niyang ang batang katawan na kanyang ginagamit ngayon ay hindi nakakayanin ang matagal pang labanan. Napansin ito ni Feast at sinabi niyang kung hindi kayang lumaban ni Zell sa buong lakas, wala siyang ibang pagpipilian kundi tapusin na ang laban at doon din mismo at kasabay ng deklarasyon na iyon. Pinufocus ni Feast ang lahat ng kanyang lakas sa dulo ng kanyang espada, bago sumugod sa isang serye ng mga atake na sobrang bilis na halos hindi na makita ng karaniwang mata at bahagya lamang na nasusundan ni Zell ang mga galaw, ngunit nagawa pa rin niyang masalag ang mga ito kahit tuloy-tuloy siyang napapaatras sa bawat suntok. Hindi niya kakayanin na ipagpatuloy iyon magpakailanman at nakakita si Feast ng puwang at sinamantala ito na isang mabilis na saksak ang tumama kay Zell bago pa siya makareact, nagsimulang mabasag ang kanyang armor at napaluhod siya sa lupa. Hindi naman mukhang nasiyahan si Feast at humarap siya at sinabi na ang kanyang ginawa ay isang magaspang lamang na panggagaya sa Blackwing technique, isang bagay na dapat sana'y nakita agad ni Zell dahil siya ang tunay na nagmaster ng teknik na iyon. Muling bumangon si Zell at nakatutok pa rin ang espada sa kalaban at napansin ni Feast na unti-unti na siyang nababato, binanggit niyang sa susunod niyang atake ay tatapusin na niya ang laban. Ngumiti si Zell at iniisip kung paano muling nakahanap si Master Glee ng isang batang may likas na talento, pero naisip niyang ito na ang tamang panahon upang tapusin na ang laban. Biglang umusog ang mga ulap at bumagsak ang liwanag ng buwan sa likod ni Zell at pinupuno siya ng bagong lakas. Napansin ito ng general at sinubukan na babalaan si Feast pero nakapagsimula na ito ng kanyang pag-atake at sumugod ng buong lakas kay Zell. Sa pagkakataong ito ay naiilagan ni Zell ang atake ng may matinding bilis at sinagot ito ng sarili niyang Blackwing strike, sobrang bilis at lakas na hindi man lang nakuha ni Feast na mapansin at nabiyak ang kanyang espada at sabay-sabay na bumubuka ang mga sugat sa kanyang katawan at bumagsak si Feast sa lupa. Agad tumakbo ang general upang tingnan si Feast, buti na lang at hindi ito malubhang nasugatan. Sinabi ni Zell kay Feast na tama siya at sa kasalukuyan niyang katawan, ang Blackwing technique lamang ang tanging paraan upang talunin si Feast. Dagdag pa ni Zell na naramdaman niya ang pag-alinlangan sa bawat saksak ni Feast. Sinabi niyang kapag nalampasan na ni Feast ang alinlangan na iyon at tunay niyang mamamasdan at mamamaster ang Blackwing technique. Biglang nagsimulang gumuho ang kastilyo pero sa kabutihang palad ay nasa labas si Danny kasama ang kanyang dragon.
mabilis niyang sinagip si Zell mula sa bumabagsak na kastilyo at lumipad palayo. Sinabi ng General kay Feast na buuin muli ang kanyang sarili pero tila nabasag na ang isipan ni Feast. Napagtanto niyang ang Blackwing ay isang one-hit kill na teknik at buhay pa siya at ibig sabihin, nagpakita ng awa si Zell at sadyang pinabuhay siya. Samantala sa lungsod ay may isang maliit na maharlika mula sa kalapit na lugar na sinamantala ang kaguluhan at pumasok sa lungsod kasama ang kanyang mga bantay. Sa gitna ng lungsod ay itinayo na ng lider ng mga bayaran na sundalo ang isang watawat na may 4 na espada bilang parangal kay Zell ang kanilang bayani. Sumigaw ang maharlika at pinatatanggal ang watawat at pinasusuko ang mga mamamayan, dahil raw ang watawat ay nagpapakita ng kanilang pagkakampi sa traidor na hero killer, pero matapang na tumutol ang mga mamamayan at sinabi nilang ang watawat ay sagisag ng tunay na bayani na nagprotekta sa kanila. Nagpas siyang gumamit ng puwersa ang maharlika at inutusan niya ang kanyang dambuhalang anak, dala ang isang malaking maso upang pabagsakin ang watawat kung sino man ang humaharang. Lumapit ang lalaki sa watawat at muntik nang hatawin ang isa sa mga mamamayan pero dumating si Zell sa tamang oras. Sa isang mabilis na hiwa ay pinutol niya sa 2 piraso ang maso at sinira ang baluti ng lalaki. Nanginig sa takot ang buong hukbo ng mga sundalo sa harapan ng lalaking mag-isa lamang na lumaban sa isang buong hukbo. Pinilit pa silang itulak ng maharlika upang lumaban pero ang sarili niyang anak ang unang bumaba ng armas at dahil dito, nagsitakbuhan na rin ang natitirang mga sundalo. Nagdiwang ang buong lungsod sa pagbabalik ng kanilang bayani pero hindi man lang ngumiti si Zell. Tahimik siyang lumapit sa poste ng watawat at pinutol ito pinapababa ang bandila. Alam niyang kapag nakita ng mga sundalo ang bandilang iyon lalo lamang nilang guguluhin ang mga mamamayan ng rehiyon. Matapos iyon ay muling sumakay si Zell sa likod ng dragon ni Danny at lumipad palayo, sa ilalim ng liwanag ng buwan papunta sa susunod niyang pakikipagsapalaran.